Torre, gaganti. May hawak na video. Pag-usapan natin. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Nako, pambira. Well, ako, hindi ko alam talaga kung maawa kay Torre o hindi. Pero parang hindi ako naawa eh. Pero hindi ako gagawa ng masama. Wala sa karakter ko yung naghihiganti. Ang paghihiganti ay nasa Diyos yan. No? Pero sa nangyari, kasi I was there. Even from the very start, bago pa mag-start, andun na ako sa siege eh. Yung ginawa niya kay Pastor at sa buong KOJC at yung mga nasaktang babae at bata, kita ko yun harap-harapan eh. Nakita ko kung paano nila binabo yung katedral. So, wala akong isip ng paghihiganti. Pero, sinusurrender ko na lang sa Diyos. Bahala na ang Diyos dyan. No? Pero dapat talaga, tama na wala sa posisyon. Kasi, kung hindi, marami pang kalokohang gagawin to si Torre. Pero wag po tayong umasa dyan. Okay? Ito lang sa akin. Dinidiscuss lang natin kung anong mga pangyayari ngayon. Pero wag po tayong lilihis. Dahil ang tunay na problema ng ating bansa sa ngayon, itong flood control projects. Hindi natin alam na posibleng ginagawa, fall guy itong si Torre, para makalimutan natin yung flood control. Sa katunayan, pati nga si Pastor Kibuloy, ginagawa nila ng ingay. Di ba? Dadalhin daw sa Amerika. Wala namang natatanggap ang DOJ. Wala ding natatanggap ang DFA. Tapos may balita. Di ba kalokohan? Para mapagtakman yung flood control projects, yung ghost projects. Ito, ingat tayo. Posibleng ginagawa rin to. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Walang forever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka. Umasa eh. Umasang malakas na siya eh. Di ba? Isipin mo, PNP chief ka. Diba? Pag PNP chief ka, malakas ka sa presidente. Dahil ang may control naman yan, ang magdidesisyon yan, presidente. So sa dinami-dami ng qualified, ikaw. Ba't ikaw? Malakas ka sa presidente. Or bayad utang. Umasa siya. Malakas siya. Ayan, nagyabang. Ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubayan niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Epal kasi, di ba? Totoo yan, walang clearance sa Malacanang ginawa niya. So nasagasaan niya talaga. At nasagasaan niya dito ang Rimulya. Sila John Vic. Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders, then later on, I just inform Malacanang. Yun yung emergency, sinasabi ni Bato. Dumidiretso na siya, inform na lang niya Malacanang. Pero yung binalasan niya yung hindi naman emergency yan eh. Pwede naman siya mag-inform sa Malacanang eh. Maaari rin naman anyang voluntaryong magbitiw si Torre upang ipaubaya ang 4-star rank sa papalit sa kanya. In this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP will be holding a 3-star rank only.
Kaugnay naman ang pagpapanatili ng moral ng mga pulis, sinabi ni Senador Bato na sanay na ang PNP sa pagpapalit ng kanilang liderato. Kumpiyansa rin ang mambabatas sa bagong PNP chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio. Kaya mo na, ano sinasabi? Ano sinasabi na na baka bumababa ang moral ng mga pulis? Hindi. Alam nyo, ako sa tingin ko, kasi ito po, may mga nakakausap tayo. May mga nakaibigan tayong pulis. Hindi ko na sila babanggitin. Alam nyo, pagkakasabi sa akin, ito, hindi po to exaggeration. Totoo po ito. Kung may kaibigan kayong pulis, kayo na lang po tanungin ninyo for confirmation. 99% daw ng pulis na iinis kay Torre. Galit kay Torre. Tandaan po natin yung mga pulis, mahal niya ng Duterte. Sa katunayan, yung uniform men, ang binoto Duterte. Ang laking bagay nun. Di ba? Ang nanalo sa absentee voting na comprised of media and uniform men, Duterte. Yung 10 kandidato ng Duterte ang binoto nila. It shows mahal ng pulis ang Duterte. Mahal ng pulis kung paano pinagtanggol ni PRRD ang mga api tungkol sa droga, pinagtanggol ang mga api patungkol sa mga lintik na mga komunistang MPA na yan, na maraming namatay na uniform men dahil sa mga komunista na yan. Mahal ng uniform men si PRRD. Kaya yung sinasabi nyo baka na-demoralize ang mga pulis. Hindi ako naniniwala. Sa katunayan, baka nagdidiwang yan sa loob nila. Hindi lang nila pwedeng ipakita because they are professionals. Hindi sila pwedeng magsalita. Pero, it's safe to say, 99% ng mga pulis ay nagdiriwang sa loob dito. Posible nga kaya isa sa rason na inalisto si Torre na justify bukod doon sa pagbalasa niya dito kila Nartates, yung baka na-demoralize na nga ang mga pulis dahil dito kay Torre. Baka it's the other way around. Kaya tinanggal para meron pa ring loyalty ang mga uniform men kay Bongbong. Otherwise, kung ipipilit niya na ayaw nila kay Torre, delikado. Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Kabaligtaran yan. Nartates Jr. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson na dati ring nagsilbi bilang PNP chief, lumagpas sa kanyang hawak na otoridad si General Torre. Bilib na bilib ba naman si Lacson dyan? Meron pang isang baklang vlogger. Di ba? O, ilagay niyo yung pangalan ng baklang vlogger. na bilib dito kay Torre. Hindi ko alam kung nabayaran. Nabayaran. Ang balita ko kasi doon, nabayaran daw yun ni Tambaluslos eh. Anyway, bilib na bilib yung baklang vlogger na dito kay Torre. At inaasam-asam niya pa na magiging posibleng vice president. Ito ang magiging kandidato ni Bongbong Marcos as vice president. Sinasabi ko sa inyo eh. Yung baklang vlogger na yun. Walang laman ng utak noon. Magaling lang yung mag-English. Tingnan mo yung mga call niya. Mali. Sabi ko sa inyo eh. Nako. Torre. Ito ay matapos anyang mag-isang palitan ni Torre ang kanyang second in command sa PNP na si Nartates. Paliwanag ni Senator Lacson, may normal na proseso ang pagtatalaga at pagpapalit sa pwesto ng mga miyembro ng PNP command. Yan. Sabi ni dating PNP chief si Lacson, Senator Lacson, may normal na proseso. Ang problema, hindi nga marunong sumunod sa proseso yan si Torre. Isipin mo, nakalusot siya sa proseso. Hindi niya sinunod yung proseso kay Pastor Kibuloy. Nakalusot siya. Hindi niya nasunod
Sinunod yung proseso kay PRRD, dating presidente. Nakalusot siya. So akala niya, hayahay siya. Lakas ko sa presidente. Lakas ko sa presidente. Hindi niya alam, ang katapat niya, Rimulya. Kasi, ito sasabihin ko sa inyo. Mahirap banggain nila ni Bongbong Marcos ang Rimulya. Posibleng may hawak yan. Ganyan lang sa mundo ngayong hawakan. Lalo ngayong era of videos. Kaya ito, Torre, maraming nagsasabi, ito ay sabi lang ha, you are prone to attack now. Without the president on your side, sangkatutak na galit sa'yo ang mga DDS. Baka kaliwat kanan ng haharapin mong demanda. Kaliwat kanan haharapin mong reklamo. Baka mamaya, even coming from your own camp, hindi sa pulis own camp, yung mga kasamahan mo dati, ng mga politiko, baka mamaya, yan pa ang yumari ng karir mo. Or baka mamaya, yan pa ang yumari sa'yo. Baka lang ha. Kaya nga if ako sa'yo, alam namin na may hawak kang ebidensya patungkol sa pagkidnap kay PRRD. Alam namin may hawak kang ebidensya sa pang-abuso mo sa reliyong KOJC. I-video mo yun. Or, yung iba nga sinasabi, may hawak ka ng video. Kasi, kung ano man mangyari sa'yo, career man, o sa buhay mo, or whatever, ako hindi po tayo nag-grade threat dito ini-interpret lang natin dahil malalakas ang nakabangga nito. At alam nila, may hawak kang ebidensya laban sa gobyernong ito. Dahil yung ginawa kay PRRD, that is a crime. At hindi ka gagalaw. Alam ng Pilipino yan, Torre, hindi ka gagalaw nang walang go signal sa itaas. So, dapat may hawak kang video. Kung ano man ang mangyari, nasa ibang kamay, para maipakalat ito. Kasi baka mamaya, bibigyan kanila ng problema. Kasi pag nagalit ka, gaganti ka. Dahil tinanggal ka, gaganti ka. Ayaw nila yon. Baka unahan ka. Yan lang sinasabi natin. Baka unahan ka nung mga nagpatanggal sa'yo para hindi ka makaganti sa kanila. Pero ang protection mo, video. Dapat may hawak kang video. Yung nga sinasabi ng iba, hawak mo na nga daw. So mag-isip-isip ka, Torre. Nilaglag ka rito. Ilalabas mo ba yung video? Or kung wala ka pa mang video, magbibideo ka na ba at ilalabas mo? Ilalabas mo yung totoong sino ang may pakuno ng pagpapakidnap kay PRRD. Sa tamang panahon, maaaring hindi mo ilabas ngayon. Pero mag-isip-isip ka. Baka it's too late, no? So, kasi this is laglagan time. Siguro, hindi ka naman ganun kabobo. Alam mo, dilaglag ka. Trinaydor ka ng presidente. Anong gagawin mo? Di ba? Ilabas mo yung mga alam mo. Ilabas mo yan. Pwede ka pang magbago, Torre. Makipagtulungan ka para maayos tong bansa. Kung talagang mahal mo ang taong bayan at nagsisilbi ka sa taong bayan, ilabas mo yung mga alam mo.
Group. Aniya, dapat dumaan ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ang Secretary of the Interior and Local Government. Gayunman, binigyan din ni Senador Ping na ang pag-aalis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Habang ang mahalaga ngayon ay maisaayos ang pagpapalit ng command at otoridad upang hindi mahadlangan ang pangkalahatang misyon ng PNP. Partikular na dito ang pagpapanatili ng peace and order para sa taong bayan. Itinanggi naman ni Senador Amy Marcos na may kinalaman siya sa pagkakatanggal ni General Torre sa liderato ng pambansang pulisya. Ang pagkaalam ko na demote si Nartates at yung Pang General na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging dilang anghel ako. Naku, hindi ka nagdilang anghel, Amy. Nagdilang Marcos ka. Oh, hindi, ulitin ko, hindi ka nagdilang anghel, Amy. Nagdilang Marcos ka. Coach, anong ibig sabihin ng nagdilang Marcos? Traidor. Alam niya, tatraidor rin siya. Ako sa tingin ko, okay? Hindi call ni Bongbong Marcos yung pagtanggal kay Torre. Walang ganong isip si Bongbong. Weak yun si Bongbong, wala siyang guts. Naipit lang sa sitwasyon. Ako I won't give Bongbong Marcos that too much of a credit. Hindi niya kaya si Torre. Naipit lang siya sa sitwasyon dahil nasagasaan ni Torre ang Rimulya. At hindi kaya ni Bongbong Marcos ang Rimulya. Hindi niya rin kaya si Torre. But, mas hirap siyang kayanin ang Rimulya. Dalawa yun. So, lesser evil. Weak yan si Bongbong. Siyang tinanggal. Tandaan natin, malakas si Boying dito kay Bongbong. Malakas ang Rimulya kay Bongbong. Isipin mo, DOJ na si Boying. SOJ na. Ang inalagay pang SILG, yung kapatid. Saan ka naman? That is very obvious. Diba? Ganyang kalakas ang Rimulya sa kanya. So, ikaw natanggal. Pero hindi ka nagdilang anghel, Amy. Layo. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Yung boss na si John Vic. Bukod dito, ibinahagi ng presidential sister ang naririnig niyang ulat na pamumulitika sa PNP. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate na natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapastel yung kanilang mukha at sabi pa nga ng iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Kaya parang inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pangalan. Kapwa naman ikinagulat ni Senate President Francis Chis Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP. Habang si Senator Raffy Tulfo, sinabi na ang pag-aalis kay Torre sa liderato ay paghupa ng matagal ng tensyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News. Alam mo yung sinasabi, sa pool ni Torre doon, sa pool ni Tulfo yung sinabi niya na paghupa ng tensyon. Yan yung binanggit ko kanina na sinasabi ko, posibleng naghuhugas na ng kamay nga ito si Bongbong Marcos. Kasi ang galit ng taong bayan sa Bongbong Marcos ay dumodoble pag nakikita nila si Torre. Pero kaya tinanggal. Pero may isa pa, abangan ninyo. Yung clue, galit na galit ang DDS sa kanya.
para humupa ang galit ng DDS. Yun ang gagawin. Tatanggalin. Nagsisimula na po. Alam niyo na yung nararamdaman niyo na. Di ba? Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Pagpalapit na yung Pasko, nararamdaman niyo na yung yung lumalabas na sino yun yung kumanta? Di ba? Lumalamig-lamig na. Ganito rin ngayon. Palapit na ang pag-upo ni BP Sara. Iniinda na nila ang kamandag ng DDS. Kaya laglagan time. This is, our chapter now is laglagan time. Pero wag po tayong maliligaw. Ang punot dulo, diniscuss lang po natin itong nangyayari kasi ito ang balita ngayon. Pero ang punot dulo nito, wag tayong bibitaw doon sa flood control, ghost projects. Yan po ang dapat panagutan ng mga contractor.